Kasado ng sumalang sa witness stand ang mga susunod na testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. May panawagan naman ang tagapagsalita ng impeachment court sa mga senator judge na nagpapahayag ng saloobin sa social media. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ilan ba at sino-sino ba ang mga testigo na aasahan natin sa susunod na linggo? Yes, Ruth, 3 witnesses ang inaasahang maisasalang sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa susunod na linggo at posibleng mas gagabihin ang tapos kada araw ng paglilitis. Ayon kay impeachment spokesperson Reggie Tonggol, sa darating na Lunes uupo sa witness stand si NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Niloto para magbigay ng testimonya sa Article 4 pa rin ng impeachment case o yung tungkol sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos. Inaasahan din ang magkabilang kampo na maghahain ng formal memoranda kaugnay sa hiling na ipasapina ang tax records ni VP Sara at asawang si Attorney Manscarpio mula sa BIR at ang kanilang bank accounts. Sa Martes naman, Ruth, ang Chief of Staff naman ng BICE na si Attorney Zulaika Lopez ang isasalang bilang witness. Paliwanag ni Attorney Tonggol ang prosekusyon ang bahalang magdesisyon kung maghahain ba sila ng motion sa impeachment court para gawing hostile witness si Attorney Lopez, lalo't malapit siya sa ini-impeach na opisyal. At sa Miyerkules naman, Ruth, tatayong witness si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Inaasahang maghaharap din ang prosecution at defense panel sa Miyerkules para sa oral arguments bago magdesisyon ang korte kung ipapasapina nga ang nasabing tax records o hindi. Karaniwan, ang presiding officer na lamang ang magbibigay ng desisyon na yan matapos ng oral arguments, pero pwede pa rin mauwi sa botohan ng senator judges oras na may mag-apela sa desisyon. Samantala, wala pa naman daw pasabi si Chief of Staff Lopez kung kasama niya si VP Sara sa pagpunta sa Senado sa susunod na linggo. Gayunman, handa naman daw lagi ang impeachment court kung dadalo si VP Sara para manood ng kanyang paglilitis. May holding room na nga raw inihanda para sa kanya at kung papasok siya sa impeachment court, sa VIP gallery siya pauupuin. Narito ang pahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tanggol. Araw-araw naman ini-expect ng Senado ang kanyang pagpunta. Dahil na rin karapatan niya yon bilang respondent, naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds. Laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya. Whether magpakita talaga siya o hindi, basta ang expectation, magpapakita siya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Mean, balikan ko lang yung itong naging tanong ni Senator Judge Robin Padilla noon sa impeachment trial tungkol dun sa sinasabi niyang raw video daw umano nitong ang pagbabanta ni VP Sara. Sabi niya, tinanong niya yan sa impeachment court pero may paliwanag din siya sa social media tungkol dyan. Meron na bang tugon dyan ang impeachment court? Correct, Ruth. Natanong din si Attorney Tonggol sa social media post si Senator Robin Padilla kung saan ipiniliwanag niya ang isa sa mga napag-usapang punto sa impeachment trial yung tungkol sa pagre-record ng video online. Pero ang tanong kasi nga dyan, hindi ba bawal maglabas ng sentimiento ang mga kampo maging ang senator judges sa merito ng paglilitis ni Tonggol? Higit dapat maging maingat ang mga senator judge sa kanilang mga pahayag para hindi pag-isipan ng publiko na may kinikilingan na agad ang korte sa paglilitis sa Vice Presidente. Bagamat hindi naman daw niya sinasabi kung may paglabag nga bang nagawa si Senator Padilla dahil tanging mga senator judge at impeachment court naman daw ang may karapatang magsabi niyan. Diman, pakinggan natin ang pahayag muli ni Attorney Tonggol. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. It will be coming from one of the senator judges. However, kapag ginawa kasi nila yon, ang magiging impresyon sa nangyayari na proceeding sa korte ay hindi na magiging patas. Parang kanya-kanya na lang pala sila. Meron na pala silang predisposed na mga biases. Baliwala na pala itong buong ginagawa na trial na to. Yan po na ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.